Mga kapatid, sa araw na ito, tayo din ay inimbitahan ng simbahan na pagnilayan ang ating mga buhay. Tayo ay nagsisimula ngayon sa bagong taon ng simbahan. At napaganda ng ating mga readings, no? Ang mga pagbasa natin ngayon sa unang linggo ng Adbyento. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaias, sinasabi doon na tayo ay umahon sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Alam niyo po, ang bundok ay mahalaga sa buhay ng mga Israelita. Doon nakipagtagpo ang mga Israelita, ang mga propeta, si Jesucristo sa ating Diyos Ama. Sa buhay natin, ganoon din tayo. Tayo ay lumalapit sa Panginoon. Or baka minsan, nakakalimutan na nating lumapit sa Panginoon. Dahil ang Adbyento ay paghihintay at tayo ay may hinihintay na tao. Isang importanteng tao, isang magliligtas, isang manunubos. Kaya nga tayo ay papalapit sa Panginoon. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Sa mga pagsubok na meron tayong nilalapitan at yun ay ang Panginoon. Maaari ang bundok na yan ay ang ating simbahan o ang isang taong malalapitan upang tayo'y tulungan para iangat ang ating mga buhay espiritual. No? Kasi paghahanda ito ng espiritual na mga damdamin. No? Kasi minsan, we are overwhelmed by many things, lalo na sa paghahanda. Sabi nga sa DTI, no, hindi naman sinisiraan, na ang 500 ay kaya na sa Noche Buena. Pero minsan, iniisip pa natin kung kaya ba nating maghanda. Pero sinasabi sa atin, no, ang Adbyento ay paghahanda. Paghandaan natin muna ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa pagdating ng Panginoon. At paano natin ito gagawin? Si Pablo ay may mungkahi para sa ating lahat. Sabi niya, palagi tayong dapat gising. At dapat gisingin tayo sa ating mga ginagawa. Kasi pag gising tayo, alam natin ang ating ginagawa. No? Pag gising tayo, alam natin ang ating ginagawa. Pag tulog tayo, wala tayong ginagawa. Pag gising, meron tayong ginagawa. Sabi niya dito, mamuhay tayo ng marangal at wag gugulin ang panahon sa mga bagay na makamundo, paglalasing, magulong, pagsasaya, at pagpagkasawa sa pita ng laman at kahalayan. Ibig sabihin nun, ang ating pag-iwas sa kasalanan. Kaya lalapit tayo sa Panginoon na malinis, nang may handa sa ating sarili. Ang paghahanda ay tungkol sa paglilinis sa ating mga kaluluwa, sa pagtanggap natin sa Panginoon. Iwasan natin ang kasalanan. Kaya meron tayong sakramento ng kumpisal. Tayo ay bumabalik sa Panginoon. Kaya naman sa ating ebanghelyo ngayon, ang hamon din sa atin ay gising, kailangan gising. Dahil ang magnanakaw ay palaging alerto at papasok sa ating mga bahay nang hindi natin alam. Siyempre, ang magnanakaw, alam na kung ano ang ginagawa natin. They study kung ano ang ating galaw. Kaya nga, ang babala ng ating Panginoon ay hindi lamang manatiling gising, kundi manatiling alerto upang maiwasan ang mga bagay na ito. Kaya nga, noong panahon daw ni Noe, ang mga tao ay gumagawa ng paglalasing, pag-aasawa, hindi nila iniisip na merong darating
yun ay ang sakuna, yung pagbaha. Ganon din yung mga tao na busy-busy, no, sa kailang kabisihan, hindi nila alam na merong darating. Yun ay ang kamatayan, yun ay ang mga pangyayari sa ating buhay na hindi tayo handa. Pero sabi ng ating Panginoon, ingatan natin, no, na tayo ay gising at abala din sa paggawa ng mabuti. Kasi ang pagdating ng Panginoon ay ang pagdating sa ating buhay na hindi natin inaasahan. God comes to us unexpected. Unexpected coming of our Lord. Kaya nga, di tayo dapat patulog-tulog, dapat gising tayo at may ginagawang mabuti sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa Adbyento, sa unang linggo ng Adbyento, tayo ay inaasahan ng Panginoon na palaging gising, may alerto sa ating buhay upang maiwasan na tayo ay magkasala, no? Magising tayo. Kasi pag gising tayo, alam natin ang nasa paligid natin. Kaya ang simbahan din ngayon ay nag-aanyaya na gisingin ang ating mga isipan tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa korupsyon, sa pagnanakaw, sa mga hindi paggawa ng mabuti at paggawa ng makasalanan. Nawa tayo ay magising at paalalahanan sa ating mga sarili na tayo ay para sa Diyos. At ang pagiging Kristiyano ay paliging pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Minsan mahirap, minsan kailangan maging matatag, minsan kailangan nating maging gising sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, nawa tayo ay gisingin ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, sa ating panalangin, sa ating pagsunod sa ating Panginoon Kristo.